Yo, marami tayong balita patungkol sa Gilas Pilipinas, mga updates patungkol sa ating national team bagong FIBA Asia Cup na dapat mong malaman. Pag-uusapan natin lahat yan sa video na to, kaya naman panoorin mo ng buo ang video. Yo, grabe, solid duhong nabuo sa Gilas Pilipinas. Nakita nyo ba yan kagabi kontra sa Macau Black Bears, pare ko? At syempre, unahin na natin pag-usapan yung kababalik lang ng Pilipinas galing sa Estados Unidos. Wala nang iba mga pare ko kundi si Kevin Kiambao. Grabe ang in-improve ni Kevin Kiambao simula nung pumunta ito sa Estados Unidos para sumubok sa NBA Summer League sa mga tryouts mga pare ko. At ito nga pagbabalik ni KQ sa Gilas Pilipinas, talagang grabe yung naging resulta ng kanyang mga ginawang pagsasanay sa Estados Unidos. Kumana lang naman ng 15 points si Kevin Kiambao kontra sa Macau Black Bears. Grabe naging 3-point shooting ni Kevin Kiambao. Ito yung mga kailangan natin sa Gilas Pilipinas, mga sharp shooters. Pero may naging problema ang Gilas Pilipinas dyan. Sa kabila ng magandang shooting na pinakita ni Kevin Kiambao, ano nga ba yan? Napakatlupit ng shooting mga pare ko ng Macau Black Bears. Sa tingin nyo, ano kaya naging problema dito ng Gilas Pilipinas? Sadyang shooter nga lang ba yung mga Macau Black Bears o talagang bitin yung effort ng mga players natin para i-close out yung mga 3-point shooter mga pare ko ng Black Bears? Talagang nagpaulan ng tres dito yung Black Bears. Kaya naman talagang nakalamang kaagad sila sa first half. Buti na nga lang nakahabol tayo sa second half at napigilan yung mga shooters nila. Diyan naman na nag-step up si CJ Perez at talagang grabe yung depensa para mapigilan yung mga shooters ng Macau Black Bears. Kailangan natin ng mga players na matitindi dumepensa. Kasi halimbawa kung kontra sa Chinese Taipei at team ng New Zealand or something like team ng Lebanon nangyari yan, sigurado hindi na tayo makakabalik sa 21 deficit sa first half pare ko. Talagang mahirap na nga bumalik kung kalaban natin ng mga national teams, lalo na kung team ng New Zealand. Sigurado hindi na tayo makakabalik dyan pare ko. Yan ang naging butas ng Gilas Pilipinas kaya tayo natambakan sa first half. Buti na nga lang mas lumapit yung depensa natin sa second half pare ko. Yan talaga yung butas ng Gilas Pilipinas sa mga international tournaments. Kaya kung gusto natin manalo kontra sa mas malalakas na national teams sa FIBA Asia Cup, kailangan natin mapigilan yung 3-point shooting ng kalaban. Para sa akin, ito na yung magiging butas ng Gilas Pilipinas sa parating na FIBA Asia Cup. Nakita na rin kasi natin to kontra sa team ng New Zealand. Talaga nagpapaulan ng tres yung mga kalaban natin at kontra din sa Chinese Taipei. Kaya hindi natin masasabi na isang tune-up game lang to. Kaya napagbigyan yung mga 3-point shooters ng kalaban o ng Black Bears. Ikaw naman masasabi mo dito pare kasi sa depensa ng Gilas Pilipinas sa 3-point territory. Pero buti na nga lang nag-step up si CJ Perez para magbigay ng push sa Gilas Pilipinas para makabalik tayo sa second half pare. Kaya dito na nga nagsimula na makalamang na tayo at makakuha na natin ng momentum kontra dito sa Macau Black Bears. Sa ngayon yan na magiging asset ng Gilas Pilipinas, yung matinding depensa ng mga players natin ni CJ Perez at ni AJ Edu. Ito nga yung nakita natin ng matinding duo ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup. Grabe kasi yung depensa ng dalawang player na to. Sa pool ng Gilas Pilipinas nakita natin CJ Perez, AJ Edu at pwede rin si Renza Bando. Talagang malaki din yung maiambag ni Renza Bando sa depensa kung mapapasama siya sa final 12-man lineup. Tingnan natin pare ko. Para sa akin lang nga sa tingin ko, swak na swak rin sila kay Renza Bando dito sa Gilas Pilipinas na to. Isipin mo AJ Edu, CJ Perez at Renza Bando, isama mo pa si Scottie Thompson. Talagang solid yung magiging depensa ng Gilas Pilipinas. Si Renza Bando na bahala sa mga 3-point shooters. Alam nyo naman kung paano butatain ni Renza Bando ang mga nakakalaban niya. Talagang hindi nakakatira na maayos sa 3-point territory yung mga nakakalaban ni Renza Bando. Yun nga lang, hindi natin nakita sila kay dito kontra sa Macau Black Bears. Mukhang hindi na nga siya mapapasama sa Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia. Basta ngayon ka rin sa mga sinabi ko. Like mo na ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang Gilas updates. Maraming salamat.